Tagalog. Naging hamon sa kanya ang tunay na paglilingkod sa sambayanan at na-express din niya ito sa pamamagitan ng paglilingkod sa iglesia. Kaya't siya po ay nahamon na pumasok sa seminaryo. In behalf of the family, the Guerrero family, we are really saddened by this development. But this is not going to deter us to continue serving the Lord by serving His church. And when we say the church, it is the sambayanang Pilipino. Labis na nakasusuklam ang katotohanan ang mga taong gumagawa ng pag-aalay ng buhay at ng pagpapahayag ng ganitong pagmamahal at pag-aalaga ay sinasaktan sa ating lipunan. That we hold the military forces of the Arroyo government accountable for the fate of Pastor Berlin and nearly 200 victims of the enforced disappearances. No one but the armed forces of this corrupt government have openly labeled social activists and human rights defenders, including activists, church members, as enemies of the state and thus target of this political persecution. Kitang-kita na ang nagpapatuloy na paglabag sa karapatang pagtao sa pinakamatitinding kaparaanan. Hindi nila may tatago ang pamamaraan. Sino ba ang pwedeng magdala ng baril ng gayon na lamang? Sino ba ang pwedeng magtaklog ng plaka para mamasyal? Yun bang laban sa batas na sa simula? O yung pumipilipit sa batas? Sistematiko ang mga nagaganap nito. Nakiisa din sa pagtitipon ng mga kapamilya ng iba pang dinukot ng mga aktivista. Ayon sa bagong alyansang makabayan, kapansin-pansin ang biglang pagdami ng mga kaso ng pagdukot sa mga aktivista nitong mga nakaraang buwan. Mula nang manuklok sa kapangyarihan ang Rehimeng Arroyo noong 2001, umabot na sa halos 30 pastor at lay worker ng UCCP ang pinatay. Mayroon namang kabuoang bilang na 181 na mga aktivistang dinukot sa buong bansa, habang 836 naman ang bilang ng biktima ng extrajudicial killing. Kita natin na may tuwirang pananagutan dapat ang Arroyo administration sa lahat ng nangyayaring ito. Matapos ang lahat ng babala, paalala at pagbatikos na tinanggap ng administrasyon mula sa iba't ibang mga credible institutions, dapat ngayon hindi na nangyayari yung mga bagay na ito. Pero patunay yan na walang ginagawa ang administrasyong Arroyo, wala silang pagtugon dahil tuloy-tuloy ang pagdukot, tuloy-tuloy ang mga pagpatay. Ultimately, dapat talagang singilin si GMA, si Mrs. Arroyo sa lahat ng mga nangyayaring ito, sa lahat ng usapin ng panunupil sa ating bansa. Na ito ay hindi isang isolated case, kundi ito ay isang bahagi ng sistematikong panunupil ng isang estado na wala nang inisip kundi protektahan ang mga interes ng ilang mayayaman, protektahan ang interes ng mga dayuhan. Kinagabihan ng May 28, natagpuan na si Pastor Berlin. Bago ito ay nakatawag pa siya sa kanyang asawa para sabihing nakapiit siya sa Camp Pantaleon Garcia, Provincial Police Office sa Imus, Cavite. Tama ang hinala ng lahat na walang ibang salarin sa pagdukot kung hindi ang mismong mga pulis at militar. Samantala, pinalalabas ng PNP na lehitimong pang-aaresto ang ginawang pagdukot kay Pastor Berlin sa bisa umano ng warrant kaugnay ng 2 kaso, isang inciting to sedition noon pang 1988 at isang gawa-gawang murder case noong 1990. Subalit maliwanag sa salaysay mismo ng asawa at mga anak ni Pastor Berlin na iligal ang paraang ginamit ng mga militar. Malinaw din ang bakas ng torture na kanyang dinanas sa kamay ng mga ito. So nalaman natin na matindi yung inabot niya sa torture, no? So kung nakita nyo, yung sa ulo niya, no, pinapalo siya ng matagal doon sa ulo niya gamit yung isang mineral bottle na may laman ng tubig. Ginagamit yon sa ulo
palo sa ulo, sa lieg, sa likod. So, dahil naka-blindfold siya habang ini-interrogate, nilagyan siya ng plastic, so twice siya nahimatay dahil sa suffocation, no? So, sa sobrang sakit ng pag-iipit din ito, pagsuntok, napaihi din siya sa sobrang sakit, ano? Pag bumagsak siya sa floor, sinisipa pa yung tiyan niya, paa, at saka yung ari. Sa kamay niya, dahil sa matagal na handcuff, meron akong nakita mga linear na mga sugat, lacerations doon sa handcuff. So, yung ibang nakita namin, yung pamumula doon sa nipples niya, yung both, kasi nga, habang ini-interrogate siya, ay, iniipit yung dalawang nipple niya, iniipit tapos sinihila. So, masakit yun habang ini-interrogate siya. Tapos sinasabi na, ito yung gagawin namin sa asawa mo, no? Sa anak mo, gano'n. So, nandun din yung, maliban sa physical na ramdam niya na sakit, nandun din yung psychological na torture regarding doon sa, ito yung pwede mangyari sa asawa at anak niya. So ito yung talagang kinatatakutan na batas na ipinasa sa Kongreso. Kasi laman nito yung Human Security Act na laman ng Anti-Terrorism Law. Ito yung batas na sinasabi na pwedeng sa loob ng 3 araw, warrantless arrest ay pwedeng maging effective doon sa mga sinasabi nilang mga grupo na under order of battle nila at binabantayan ng gobyerno. Ito, pangitang-pangitan na natin, kung may kasalanan sa batas, iproseso. Kaso, nangyayari nga, huli na ang mga warrant of arrest, planted mga cases na Ang dinanas ni Pastor Berlin ay malinaw na halimbawa ng kung ano ang maaaring mangyari sa sino mang binabansagan na komunista o terorista. Oras na ipatupad ang Anti-Terrorism Law o Human Security Act sa darating na Hulyo. Pinatutunayan lamang ng insidenteng ito na ang Rehimeng Arroyo ang may kagagawan at may direktang pananagutan sa dumaraming kaso ng iligal na pang-aaresto, pagdukot, pagpatay at marami pang paglabag sa karapatang pantao. Ito ay magwawakas din. Meron itong katapusan at mananagot kayo doon sa sambayan ng inyong nilupig, inyong pinaslang kanilang mga leaders. Mananagot kayo pagdating ng panahon.